Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Elias, bakit ka naririto?" Sumagot siya, "Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang napatungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo." Ang salita ng Diyos. Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal ko kay Kristo. Alam ninyo, ang ating mga pagbasa ngayon ay nagpapaalaala sa atin na kahit sa ating mga kakulangan at sa mga karanasan ng kabiguan, hindi po nawawala ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Tandaan po natin ito, ha? Kahit sa kakulangan at kahit sa kabiguan, naririyan. Hindi tayo iniiwan at hindi tayo pinababayaan ng kapangyarihan, kabutihan, pagmamahal, awa at habag at pagpapala ng ating Panginoon. Sa ating ebanghelyo po mula kay San Mateo, napakalinaw na may itinuro. Kapag daw nagkakasala ang mata, dukutin. Kapag nagkakasala ang kamay, putulin. Hindi naman siguro ito dapat gawin literal, no? Pero ang sinasabi at ang mahalagang aral doon, hindi na baling kulang ang bahagi ng katawan. Basta tayo ay nasa tama at ang dinatahak nating daan ay kaligtasan. Kumpleto nga ang bahagi ng ating mga katawan, pero tayo naman pala ay nakatakda sa kapahamakan. Kaya't sa kakulangan, basta't ito'y daan sa kaligtasan, okay na yan. Hindi kailangan maging sapat at lalo tigit, hindi kailangan maging sobra, pero tayo naman pala ay mapapahamak pagdating ng araw. At sa ating unang pagbasa mula po sa Aklat ng Mga Hari, napakaganda yung daing ni Propeta Elias, no? Dumadaing siya sa Panginoon. Bakit? Paano ba naman ang bansang Israel ay tumalikod na sa kanyang tipanan sa ating Panginoon, no? Tumalikod na sila, wala na silang pakialam sa Diyos. Ang mga dambana, ang mga simbahan, ang templo, kanila nang sinisira at winawasak at pinapapatay at napatay na ang lahat ng mga propeta. Sa totoo lang, no, si Elias na lang ang tirang propeta at hinahanap pa siya upang siya man ay patayin din. Pero ano ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, no? Pumunta ka doon sa lungsod at buhusan mo ng langis sa mga taong ito upang maging hari ng Syria, maging hari ng Israel, at maging propeta na halili sa iyo. Yung sandali ng kabiguan na sa aking pakiramdam kay Elias ay talagang sandali ng panghihina, no? At pagkasira ng loob, yun ay naging pagkakataon upang kumilos ang Diyos at pasibulin ang isang bagong kaharian, o kaya ay upang pasibulin o kaya ay paratingin ang isang bagong pagsisimula sa magandang ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Kaya kitang-kita natin sa ganito mga pagkakataon, no? Kulang, pero mapalad pa rin dahil ang nakatakda ay kaligtasan. Bigo, pero mapalad pa rin sapagkat ito ay pagkakataon upang ang Diyos ay kumilos at bigyan tayo ng isang bagong pagsisimula, no? Para bagang yung kadiliman ng gabi ay hindi dapat na umagaw sa ating pag-asa at kapayapaan sapagkat ito'y lilipas at may isang bagong umaga na naghihintay. At kahit yung panahon ng tagtuyot na nangangamatay lahat ng mga halaman, hindi ito panghabang panahon. Ito'y uuwi sa isang bagong pagsisimula na ang paligid mula sa kawalan ng kulay ay magiging luntian sa pagsibol ng mga bagong puno at halaman. Huwag tayong susuko at huwag tayong bibigay. Huwag masisiraan ang loob at lalo tigit huwag bibitaw sa pananampalataya sa mga panahong tayo'y kulang at bigo. Dahil ang panahong kulang at bigo tayo ay panahon din ng pagpapala at kabutihan sa atin ng Diyos. Sa totoo lamang, ang magandang isipin sa ganitong mga karanasan kapag tayo'y kulang at kapos, kapag tayo ay bigo, no? Ano kayang biyaya ang inihahandang ibigay at ipagkaloob sa atin ng Panginoon? At ako sa aking marami ng karanasan, kailangang maging kulang at kailangang mabigo upang maging mas matamis ang pagtanggap sa mga hindi inaasahang biyaya at pagkapala ng Diyos. Manabik po tayo sa mga pagkakataong nasa kakulangan at kabiguan. At dito sa ganitong mga pagkakataon, lalo tigit, huwag bibitaw sa pananampalataya. May magandang bukas, may bagong pagsisimula
may biyaya na nakalaan sa atin. Magtiyaga at manampalataya lamang sa paghihintay. At sumayin niyo po ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.